Yes guys, kasi joker talaga yung asawa ko. So, yung relasyon ano din, hindi hindi siya immature. May time talaga na ano siya, parang tawag nito na parang intindihin mo siya. Kasi as a Filipina, tayo kasi talaga, 'di ba, pag pumupunta kami sa mama niya, we're always late pag pumupunta kami sa mama niya. So, tapos pag late kami, syempre ako yung pinagagalitan. Tapos pinagagalitan ko rin siya. Kasi syempre, sabi ko sa kanya, we have to go on time. We have to go on time. You always, kasi mahina siya. Yung parang very slow siya. Kumbaga tawag nito, basta mahina siya. Mahina. Tapos, yung parang marami pa siyang gagawin. Tapos sabi ko sa kanya, we have to go. And sometimes sabi niya, I don't want to say that. I don't want to see that face. Kasi, pagagalitan tayo ni mama, okay lang kung pagalitan ko ng mama mo kasi mama mo naman yan. Tapos nadadamay pa ako. So, I have to defend myself. Sabi ko sa kanya. So, yun. Tapos, minsan tawa na lang siya. Kasi ako talaga yung para ako yung mama niya. Ako talaga yung palaging nagagalit. Kasi syempre, pag pinagagalitan din ako ng mama niya, so sabi ko sa kanya, I told him already how many times. So, ako talaga yung kasi ako yung parang bossy sa amin dalawa. Kasi kahit kahit matanda siya 9 years sa akin, ako talaga yung parang matanda sa kanya. Kasi every time that I came from work, tapos siya yung nasa bahay, mga how many days, I always told him, you didn't do cleaning or something. I always said, hindi mo ginawa yung pagba-vacuum. You have to vacuum. I always do it. I work hard. So you have to do it. You are the responsibility in this house. You have to do it. So, every time na umuwi ako, sasabihin niya, hindi mo ba nakita yung tawag nito, yung pagkakaiba? I said, what did happen? And I said, I did the vacuum today. I said, but I didn't see the difference. And then we said, see, that's why I didn't do that. Because I said, see, because I know you are a man. You're not the same as me. So, paano ako maglinis? Sabi ko sa kanya. So, yun. So, siya yung talaga kumbaga, nagbabalanse kasi talaga kami. Ganyan talaga sa relasyon. Dapat talaga kayong magbalanse. Kayo talaga yung magbabalanse. Kasi kayo mismo yung nakatira sa isang bubong, di ba? Tawag nito,
um, nagkaka kayo lang yun talaga nagkakaintindi kasi kami talaga yung mga asawa nagkakaintindihan, you know. May mga code name kami kasi talaga. So yun. And then the number 6 is expectation. So expectation, before I have a big expectation sa kanya, pero ngayon hindi ko na, but in other expectation na kasi before hindi ko na talaga yan mababago kung ano yung mga kilos niya, kasi siya talaga yung kilos pag for example pupunta kami ng Antwerp, like family party, tapos parang very slow siyang kumilos. Sabi ko sa kanya, you are very lucky kasi hindi yung mama ko is yung mama mo. Kasi kapag yung mama ko, yung mama mo, mahirap kasi yung mama ko she is a very military, systematic, kasi siya yung mahina kumilos, parang pagong. Sabi ko sa kanya, you are just like a turtle. And minsan talaga na ako, naiirita ako. But of course, I have to understand it. Tapos ako talaga yung very patient talaga, di ba? Pag nasa trabaho siya, for example, I have to work half day. And then, I have to wait for more than 1 hour and a half, ha? Tapos sabi yung mga colleague niya, yung mga katrabaho niya na, wow, you are very lucky because your wife, they can wait you like that 1 hour and a half. My wife, they never do that. My wife, if I work like that, they're gonna say, you have to fast, or something like that. But your wife, they can really. So that's why my husband always says, that's why I love my wife, because she never complain. I never complain, guys. Hindi ako yung tipong tao. Tapos hindi ko na siya mababago. So mahilig siya sa yung mga video game, mahilig yan siya. Kahit pag gising niya sa umaga, video game agad. But we're lucky because we have a aquarium now, ha? But before nang wala pa kami aquarium, pag gising niya talaga, computer na, game talaga yan, since morning to evening, hindi ko talaga yan yan ang hindi ko mababago sa kanya. Pati yung the way siya kumilos, hindi ko siya maikukumpara. I never compare him with other Filipino people, kasi siya hindi mo na yan mababago, yung sabi niya mama niya sa akin, kasi siya yung maloko siya. He always making joke, he always making fun, everything, lahat talaga para sa kanya fun talaga. Kasi yung mama niya minsan na kumbaga parang naiinis. Kasi seryoso yung mama niya, siya hindi. Tapos pag tumayo yung mama niya, magtitinginan kaming dalawa. Tapos mag-a-appearan kami. Sabi ko sa kanya, don't ever tease your mother. Kasi it na she doesn't like, joke. So sometimes he always says, that's only joke, mama. Then yung mama niya sasabihin, don't look like laughing now. Sabi niya, tapos kami talaga boring. Sabi niya sa akin, boring. Sabi ko sa kanya, what if yung asawa mo is very serious woman? Sabi niya sa akin, I don't want to marry her. Sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, that's why I marry you, because we're the same brain. Yeah, parehas talaga. Kasi ako yung taong sumasakay sa mga stupid joke niya. Kumbaga, kasi ang babo lang kasi din yung kaligayahan ko. Kasi when I was in the Philippines, my mother is a very joker woman. Yung pag kompleto kami sa pagkainan, wala talagang time na yung mama ko hindi mag-joke. Tapos yung papa ko, he is a very hard man. Mahirap siyang i-joke, ha? Yung papa ko, mahirap yan ma-joke. But ako kasi talaga mahilig joke sa papa ko. Pero siya yung tumatawa talaga yan sa akin. But if my other brothers, yung 4 kong brothers, pag silang mag-joke sa papa ko, inaano talaga sila yung ulo nila, binapatukan. Pero ako, pag ako yung mag-joke, ayaw tawa-tawa talaga sa akin. So yun, ang sabi niya sa akin, that's why I married you, kasi we are just same similarity. Kasi kami, ako talaga yung tipong taong bahay lang talaga ako. Hindi kami pareho kami bahay lang.
pag lumalabas kami, we're always says, I wish we're already home. Kasi, you know, hanggang noon hanggang ngayon, it's the same pa rin talaga. Walang pinagbago. And then, acceptance. You know. Kaya mahal na mahal ko yung asawa ko. Kasi, one talaga one thing talaga that I ask to God is yung taong tatanggapin ako. Hindi lang ako. Natatanggapin ako, pero hindi lang ako. But also my family. So, yun talaga yung yun talaga yung nagustuhan ko sa asawa ko. That's why I love him so much. With all my heart, I love him because he accept my family, especially yung estado sa buhay ko sa Pilipinas. Never siyang nag-isip na kahit mahirap ako, he didn't think of it na yung purpose ko sa kanya is money. No, he never think of that. Never sumagi sa kanyang isip na pera lang yung habol ko. And then, ito pa yung pinaka gusto ko talaga sa kanya. When he was in the Philippines, first time pa lang niyang pumunta ng Pilipinas. First time pa lang nakilala na yung pamilya ko. Kasi mahilig siya sa Coke. So, every time nagpapabili siya ng Coke sa papa ko, like box of 1.5, yung pera talaga, like for example, magbibigay siya ng 1,000, tapos 2 box ang bibili, tapos malaki pa yung sukli, ibibigay yan ni Papa. Pati yung resibo, bibigay yan ni Papa. Tapos yung pera, sasabihin niya, Papa, no, you have keep the change, Papa. Keep the change. So yun, kasi kami talaga yung pamilya ko, like what I said the first video na dating. May experience na talaga kami sa mga foreigner kasi yung cousin ng papa ko, yung Gray family, marami talagang mga foreigner doon na tinuutusan yung papa ko. Kasi driver yung papa ko, tapos siya rin yung nagluluto ng pagkain sa tito ko. Kasi yung tito ko is he likes what my papa mix. Kasi yung papa ko, magaling siyang magluto yung papa ko. Doon ko natutunan lahat sa papa ko. So that's why I know how to cook, kasi galing sa papa ko yun. Tinuruan niya ako when I was 8 years old. So yun. So yun talaga yung nagustuhan ko sa asawa ko. Never siya nag-isip about my parents, about my parents na na pera lang yung habol niya. No, he never think of that. That's why I love him. I love him so much from the bottom of my heart, from the deepest of my soul. I really love him to my husband. Hindi lang kasi binago niya yung buhay ko, buhay ng pamilya ko. No, it's because he never think of it, every negative of my family. No, kasi every time kami pumupunta ng supermarket, like market sa Tacloban, sa downtown, yung every change ng money, binibigay yun ni Papa. Lahat, resibo, lahat binibigay. Yung resibo tinatanggap niya ng asawa ko. Pero yung sukli, sasabihin niya, keep the change, Papa. So yun, because of my father, minsan nahihiya siya. But I always told him na better to accept it. Kasi syempre, siya naman yan talaga nag-offer. Maiinsulto talaga yan pag hindi mo tinatanggap, di ba? Pag bukal talaga sa puso niya na na tawag nito na binibigay yung pera. So yun talaga yung nagustuhan ko sa asawa ko, kasi God answer my prayer, I ask God na yung lalaki talaga na tatanggapin ako, pero hindi lang ako, but also my family, and also my family, and also my situation in the Philippines as being poor, Tapos yun talaga yung nagustuhan ko. Kaya ngayon na we are almost 15 years kami mag-asawa, never talaga kami nagkaroon ng mga about fight. At sa mga taong nagtatanong bakit hindi ko sinasama yung asawa ko sa video ko, kasi siya yung tipong taong very private talaga siya. Very, very private siya, kasi ayaw niya ng mga social media. Meron din siya mga Facebook, but never siyang talagang
ma-involve sa mga social media kasi gusto niya. Ayaw niya sa social media kasi a lot of toxic people, sabi niya. Tapos siya, wala siyang maraming Filipina na mga kilala kasi may mga kilala din siya na na tawag nito na nakapangasawa ng Filipina pero iniwanan sila. Yung babaeng Filipina, pagpunta niya dito sa Belgium, kumbaga dinevorce niya yung Belgian. Kumbaga ginamit lang niya yung Belgian na makapunta siya dito. Which is, kaya yun nangyari sa akin, na-deny yung visa ko. Kasi, syempre, I understand naman bakit nagkakaganon yung mga system nila dito. Kasi may mga Pinay talaga na pagpunta nila dito sa Belgium, kumbaga dinidivorce nila yung kanilang asawa. Tapos, yun. Pag nagiging citizen na sila dito, iniiwan nila yung asawa nilang Belgian. Tapos may mga Pinay din na mga lasinggera, may mga Pinay din na mga party, which is nagbabago ba sila pag pumupunta na hindi nila iniisip nung yung umpisa ba nilang pagkakakilala. Sure yun. Kasi ibig sabihin nung nagde-date pa lang sila, puro lies na talaga lahat, di ba? So yun ang advice ko lang sa mga Pilipino na babalak mag-asawa ng mga foreigners. So this is the foundation of healthy relationship: communication, respect, trust, loyal, understanding, expectation, acceptance talaga. So yun. So I am very glad and happy that I have this man in my life. So yun. So I don't believe forever. I don't believe. But destiny will. Nakatadhana talaga kami sa isa't isa. So yun. Siya yung destiny ko. So I am very thankful to God na binigay siya sa akin. Wala na akong I only want to ask is bigyan kami ni God ng good health, my husband, me, my son, my family in the Philippines, and sa lahat ng mga taong sumusuporta sa video ko. So thank you so much guys for always there. Thank you Kuya Monday, Ate Rake, Ate Barbie, Ate Grace, Miss Rawi, Ate Pima, Ate Rems, sa Tima family, thank you so much. Kay Lina na palaging nag-aano sa aking live sa Silent LS for my watch hours. So thank you so much guys for always be there. For all the people who support my channel, thank you so much guys. I really appreciate you guys, and thank you so much from the bottom of my heart. Thank you. Sana hindi kayo magsawang mag-support at sana hindi kayo magsawang manood sa aking video kahit minsan man I don't know what I'm talking about, but I want to share it to you guys. I'm very glad that I share it, few information about kung paano talaga yung buhay may asawa ng foreigner. Kasi hindi talaga madali. May mga Pinay talaga na akala nila madali. Akala nila lahat madali yung buhay na pagkakaroon ng asawa ng foreigner, which is not. No, hindi talaga siya. Kasi depende talaga yan kung paano kayo nagkakilala, kung paano kayo nag-umpisa, di ba? So sana kung kayo man nagbabalak, I hope think twice first. So thank you so much. See you for the next video.